Dito rin sa presintong ito kung saan bumoto si Pangulong Bongbong Marcos, boboto sana si dating First Lady Imelda Marcos, lalo't kabilang ang pangalan niya sa listahan ng mga botante. Yun nga lang, hindi raw siya nakauwi dito sa Ilocos kaya hindi siya makakaboto ngayong araw. Ang ibang miyembro naman ng First Family, dumiretso na sa lawa. Ano ba yan, Amy? Boboto ka lang kapag ikaw yung tumatakbo, ganon? Pagka iba na yung tumatakbo, hindi ka na bumoboto. Ano yan? Walang dating sa'yo tong barangay elections kaya hindi ka naghanap ng paraan para makauwi at makaboto. Grabe ka naman. Sinasabihan natin yung mga tao na please go out and vote. Tapos kayong mga nanalo sa eleksyon, kayo naman yung hindi mga bumoboto. Ano ba yan? Kung talagang mahal ninyo ang bayan, importante sa inyo ang gobyerno, ang governance, at importante sa inyo ang demokrasya, bakit hindi nyo pinapractice ang demokrasya, Ma'am Amy Marcos? Hindi maganda yan, ha? Dapat boto-boto. Ako nga bumoto kahit nang layo-layo ko bumoto pa ako. Kahit di ko kilala yung mga kandidato bumoto pa rin ako kasi nga bilang isang citizen ng Pilipinas, isa yan sa iyong mga responsibilidad. Isa yan sa iyong mga karapatan. Ang kapatid mo nakauwi si Marcos tapos ikaw hindi. Grabe naman. Saan ka pupunta? Pupunta ka sa mall? Magzuzumba ka? Ganun ba yun? Ano mga mas importante pa na gagawin mo kaysa sa makapagsilbi ka sa bayan bilang bumoto ka? Sabi, baka sa Maynila nagbibisi-bisihan. Grabe naman kayo kay Amy. Hindi, tinatanong ko lang. Ano yung naging rason bakit hindi siya nakaboto? Which is, alam naman natin na sobrang importante nito. Oo. Kumbaga, sabi nga, yung mga nasa ibang bansa nga kapag ka midterm at saka national elections, bumoboto sila absentee voting dahil importante yun eh. Tapos ikaw senador ka man din. Hindi ka bumoto. Si Bongo nga. Nasa Davao pa yung kanyang presinto, nakaboto siya. Ay baka walang pamasahe, Lolit Dumarao. Baka nga. Sige, tuloy natin. Dahil doon sila rehistrado. Kabilang na rito ang anak ni PBBM na si... Uy, tulog-tulog din. Ano ng eyebag mo, sir? Walang iya, walang pahinga. Di ka naman nararamdaman, parang pagod na pagod ka. Sir, tulog-tulog din, lintik ang eyebag mo. Tanghalin tapat, mulagat na mulagat ka. Napansin ko lang, sir, ito nga, nakaboto. Ang layo pa niyan. Tapos si Amy hindi nakaboto. Ano ba yan? Si Congressman Sandro Marcos na dumiretso sa lawak para bumoto matapos samahan ng ama sa Batak. Maaga rin bumoto sa Davao City si Vice President at Education Secretary. Si Vice President, galing pa ng Maynila yan. Umuwi pa ng Davao para bumoto, tapos si Manang Amy, walay. Grabe. Sabi ni Wasali, para daw call center agent si Sandro. Ganyan ang eyebag ni Banat Bay pagka gumising ng alas 12. Kasi sanay si Banat Bay gumising alas 5 ng hapon eh. Pagka gumising yan si Banat Bay ng alas 12, ganyan. Pero usually, yung mga malalaki eyebag, hungay ang mata niyan, ganyan. Kasi inaantok yan eh. Bilibaw kay Sandro, ang laki ng eyebag, puyat, pero ang laki ng mata. Parang may something. Sige, tuloy natin. Secretary Sara Duterte. Giit ni VP Sara, matatapos lang ang election period, oras na matanggap na ng mga gurong tumayo bilang Board of Election Inspectors ang kanilang honorarium.
Nung Friday, binuksan nila ang kanilang command center. At yung command center nila ay mag-close lang, hindi pagkatapos ng election, kundi pagkatapos ng pagbigay ng honorarium sa mga teachers. Kaya kung 100% na Ang ganda ni Inday. Alam mo si Inday walang ka-stress-stress. Ito yung binabanatan ng Congress pero walang ka-stress-stress. Si Sandro, di ko alam kung ano bumabanat sa kanya. Sino ba bumabanat sa kanya? Bakit parang nangangalo? Hindi ang laki ng aibag pero mulat na mulat siya. Si Sandro yung parang isang kabataan na mulat sa katotohanan. Download at 100% na ang pagbibigay doon sa mga galing ng Batak. Syempre. Kasi pagkatapos ng Batak, pagpabalik ka Maynila, lawag na eh. Lawag, tapos Sinai. Ganyan. Oo. Ano yung Batak ang sinasabi niya? Hindi ko alam yan. charge sa field operations, doon pa lang magsasara ang command center ng COMELEC para mapanigurado nila na nabuo nila yung proseso pre-elections, during elections, and post-elections kasama yung magbibilang. Kodigo yan. Walang kodigo yan. Tinanong si Inday tungkol sa proseso ng eleksyon. Alam na alam niya. Ang galing, palakpakan. Napakagaling talaga ni Inday Sara. Walang kodigo, walang putol-putol, walang bulol-bulol, walang lunok-lunok yan. Pag-submit ng mga results at pagbibigay ng Bago umalis sa voting venue, nakihalubilo muna ang bisa sa publiko at kumain ng fishball. Nagbabalita mula sa... Trapong-trapo ah. Walang iya, Inday Sara, okay na eh. Trapong-trapo. Kumain pa ng fishball. Nagpabili ka na lang sana tapos kumain ka sa kutsi. Iisipin na naman ng mga basher mo niyan, trapo ka. But anyways, ayan po ang una nating balita. Palakpakan natin ang mga naghatid ng balita na yan, ang TV5. Ayan, tingnan naman natin itong isang balita patungkol sa isang mayor at ilang gobernador sa Luzon na kasama sa iniimbestigahan sa umano'y vote buying. Well, eto na, legit itong balitang ito dahil kakasabi lang ni Marcos Jr. na ang trabaho po ng mga kapitan ay maging runner ng mga mayor at gobernador. Ayan, kaya tingnan natin itong balitang ito. Grabe, no? Kasama sa iniimbis ng vote buying. Ibang class talaga sa Pilipinas. Sabi ko, wala nang pag-asa sa Pilipinas talaga. Kahit gaano katindi. Kaya sabi ko nga sa inyo, galit na galit ang mga Pilipino pag ninanahawan sila. Galit na galit ang mga Pilipino pag merong mga sangkot sa katiwalian. Pero ang unang-unang mga tiwali, tayo ring mga mamamayan eh. Kasi sa halagang 1,000, 1,500, 1,700, 2,000, pinagbibili natin yung kaluluwa natin tapos magtataka kayo kung bakit ninanahawan kayo ng mga opisyal natin sa gobyerno, mga buwisit kayo. Sige, play natin to. Ng COMELEC na sangkot sa vote buying, yung mga inaakusahang opisyal at yung partikular na ginawa nila. Wala nga ang tinukoy ng lugar ito, si Chairman George Erwin Garcia kanina. Pero ayon sa kanya, ito ay sa isinagawang validation ng COMELEC. Sa panayam natin kay Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, sinabi niya na ito ay pinabibilangan ng gobernador at mga alkalde. Pero meron po kami iniimbestigan isang governor at 13 mayor sapagkat mukhang sa bahay pa nila pinadidistribute yung iba mga pag-aari po nila. Ayan nakita mo, tingnan mo paano magbigay ng statement si Commissioner COMELEC.
Meron po kami iniimbestigahan na 13 mayor tsaka mga gobernador dahil meron kaming ebidensya na mukhang sa bahay pa sila nag-aabutan. Sinabi niya na yung pangalan? Sinabi niya na kung sino-sino? Wala. Alam niyo kung bakit? Kasi ganun naman dapat. O kapag nag-iimbestiga ka pa lang, magbigay ka lang ng details ng investigasyon pero wala ka pang konklusyon at wala pang pangalan. Pero kung si Boyeng Rimulya yan, kung si Boyeng Rimulya yung sekretary ng Comelec, sigurado ko may mga pangalan na yan. Tapos may mga kaso na yan, kulang na lang dyan, sintensya. Oo. Nakita nyo yung difference between a good secretary and a sobra pamilya secretary. Sinabi rin ni Chairman Garcia na sana niya ay hindi na nakikialam ang mga ito sa isinasagawang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ano ba tuloy ito kanina? Third dose, di ba? Napakadami po natin iniimbestigahan, nakarating po lahat sa atin. In fact po yung iba, pinapuntahan natin yung mga lugar na nire-report sa atin. Unfortunately, hindi naman po pala katotohanan. Madami rin po mga tumawag na fake news pala yung mga sinasabi. Samantala, kaninang bandang alas 7:30 ng umaga ay nakaboto na si Chairman Garcia sa kanyang polling precinct sa barangay Panabaserca, Indang, Cavite. Sa pagboto ni Garcia kanina ay umabot lang siya ng halos 5 minuto para makapili ng kanyang napupusuang kandidato. Aga matapos naman niya nga bumoto ay pumunta muna ito sa Indang Central School bago nga dumiretso dito sa Paliparan 3 Elementary School. Ayan, palakpakan. Hindi na tayo interesado kung anong mga pinagagawa nito mo. Gusto rin yata nito maging artista. Panay din ang kung sabi nga niya na si Bongbong nga binantayan nung bumoto eh. Dapat ako din. Wow. Mga sekretary natin puro kayo pamilya. But anyways, eto naman yung isang balita. Nako, napakaganda nito. Performance will start momentarily.